Ang araw po sa ating lahat at ako po ay natutuwa at nagagalak na pwedeng magkaroon po ng oras sa pakikinig po ng salita. I would like to start our Sunday with a story, a true story na siguro po ay meron pong ilan sa inyo ay nakarinig na po. In Pacific Island, there's a culture na siguro nakikita po ninyo sa mga movie, sa mga drama, pagka merong mga naglalakbay. Tapos biglang sa sobrang lakas ng bagyo, nasira tapos napadpad sa tabing mga island. Doon sa lugar ng Pacific Island, there is a culture kung saan if there's a stranger na dumating, they will treat this person as a king. Narinig niyo na po ba itong kwento na ito? Oh, first time pa lang. First time pa lang. So, nung napadpad itong stranger na ito, pagkadating niya dito sa island, lahat ng mga tao dun sa island na yun ay gagawin siyang hari only for 1 year. Then, after a year, they will send him off sa barko. Yun ang kultura ng lugar po na yun eh. Isang araw, meron pong isang hari, ay isang tao, isang stranger na padpad dun sa lugar na yun. Kaya siya ay nagulat, bakit ganito yung trato sa akin ng mga tao? Hari, ano pong gusto ninyo? Kayo po ang masusunod. Kung ganito po yung trato sa inyo, ano po yung pakiramdam? Hari, ano pong gusto ninyo? Ice cream? Chicken? Sige po, kung anong gusto ninyo, ibibigay po namin. Ito, gawin mo ito. Opo, marami pong salamat. Kaya, sa loob po ng isang taon, siya ay kumain, siya ay nag-enjoy. Ang saya naman. Pero pagkatapos po ng isang taon, etong hari ay, mahal na hari, tapos na po ang inyong oras. Ano ang ibig sabihin? Ang ibig sabihin po ay, oras na para kayo umalis. Bakit? Tapos na po yung isang taon. You have to go now. Kaya, siya ay umalis. Nang walang kahit ano. Ngayon, itong taong ito ay sobrang nagsisisi. Ang bilis pala ng isang taon, parang kailan lang. Sana na-enjoy ko pa yung buhay ko doon. Sana may nagawa pa ako mabuti. Sana may nagawa pa akong ganito. So, almost every year, every time na meron dumarating na stranger, siya ay tinatrato na hari. Pero alam niyo kakaibang bagay. Sa susunod na merong ibang tao na dumating, siya ay nakapag-isip. Kasi siya ay nakaramdam eh. Bakit isang taon lang? Bakit isang taon lang? Ako lang ba yung naging hari? Hindi po. Marami pong mga naging ibang hari. Ano bang nangyari sa kanila pagdating dito? Pagkatapos po ng isang taon, sila po ay pinaalis dito. Ibig sabihin, darating din pala yung araw na ako ay papalisin. Opo, mahal na ari, darating din po yung araw na yun. Kaya alam na rin ng itong pangalawang stranger na dumating, balang araw, darating yung araw na ako ay matatapos din yung aking termino dito, ako rin ay papaalisin dito, yung masayang buhay ko dito ay matatapos din. Pero sige, dahil unang araw pa lang ngayon, i-enjoy ko muna. Sige nga, matry nga ito. Mga alagad, kunin nyo ito. Opo, mahal na hari. Ito, ipangluto nyo sa akin. Opo, mahal na hari. Ang saya pala maging hari ha. Kinabukasan, sige, marami pa namang oras eh. Pagkatapos ng isang linggo, sige, marami pa namang oras eh. Pagkatapos ng isang buwan, hanggang sa hindi niya namalayan, yung oras pala ay
halos patapos na. Naku, akala ko mahaba pa yung oras, pero ang bilis pala ng oras. Parang kailan lang ako ay dumating dito, pero paalis na ako. Kaya yung patapos na yung oras niya, sobra siyang nalulungkot. Siya rin, katulad ng mga ibang tao, ay pinaalis, pinasakay dito sa barko, and it's time to say goodbye. Ooh, sobrang nalungkot. Pero alam niyo, meron pong mas kahanga-hangang bagay. Merong sumunod na another stranger na dumating, siya rin ay nakapag-isip. Kung merong mga ganitong nangyari previously, darating din pala yung araw sa akin na matatapos yung 1 taon. Darating din pala yung araw sa akin na hindi ako magtatagal dito. Kung ganun, ano ba yung dapat kong gawin so that I can enjoy? Ano ba yung dapat kong gawin para ako ay pwedeng maging masaya hanggang sa huli? Sa unang araw na siya ay naging hari, alam ninyo kung ano ang ginawa niya. Ang ginawa niya ay inutos niya lahat ng kanyang mga alagad, lahat kayo, pumunta kayo sa kabilang island, doon magtayo kayo ng bahay. Doon magtayo kayo ng mansion. Let's go there, tara mag-construction tayo doon. Magtayo tayo ng building doon. Bakit? Kasi alam niya, darating yung araw na siya ay papaalisin dito. Kaya doon, magtayo ng building, magtayo ng farm, magtayo ng business. Lahat ng kanyang oras, doon niya iniligay. Yung mga tao ay nagtataka, Hari, kayo po ay hari. Bakit hindi niyo po i-enjoy? Bakit hindi po kayo magsaya? Bakit hindi po kayo mag-party? Ho, 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 ho. I know my day will come soon. Kaya ako ay sobrang busy ngayon. Busy po para saan? Busy para sa aking future. Kaya nung natapos na yung 1 taon, Hari, tapos na po ang oras ninyo. Kinakailangan nyo na pong umalis. Kaya siya rin ay isinakay sa barko at pinaalis. Nung siya ay umalis, saan siya pumunta? Doon sa island na hinanda niya for 1 year. At doon, lahat ng mga tinanim niya mga gulay, tinanim niya mga farm, pinalaki niya mga alaga, yung mga building, lahat nun ay na-enjoy niya hanggang sa katapusan. Maganda po ba yung story? You know, a lot of us, katulad ng unang hari, noong tayo ay nabigyan ng opportunity, noong tayo ay nabigyan ng ganong pagkakataon, ang saya. Sige, i-enjoy ko muna. Kain dito, laro dito. Kahit na alam ko na, 1 taon lang ako dito, but I want to enjoy. Minsan lang to eh. Pero nung natapos na yung 1 taon, ano yung naging ending ng kanyang buhay? Bumalik siya ulit sa ordinaryong buhay. You know, ang sabi ng Panginoon, from dust you came, and from dust you will return. Dahil ikaw ay galing sa alikabok, ikaw din ay babalik sa alikabok. Ibig sabihin, yung buhay ko pala ay minsan lang na ipinagkaloob sa akin. Minsan lang na binigyan ng pagkakataon. Ngayon, paano ko papalipasin yung oras na ito? Kasi at the end of the day, ako rin ay babalik din uli sa alikabok. Babalik din uli sa lupa. Now, as I was living here, God has given us the opportunity to experience, to enjoy, but how we are going to manage. Katulad ba ng unang hari? Ang saya. Eto, tikman natin to. Gawin natin ito. Pero alam niyo, darating yung araw na, yung barko, pupunta dito, at tayo ay dadalhin, paalis dun sa island. Now, what I want to share is, merong kayamanan, merong kasiyahan,
Pero darating yung araw na itong barko ay darating para tayo ay dalhin saan? In our next chapter of our life. Darating at darating ang oras, ang punto na yung buhay natin ay harap sa kamatayan. Harap sa Panginoon. And the judgment will come and will face the day of the Lord. Ibig sabihin, lahat pala tayo, yung buhay natin dito sa mundo na to ay hindi permanente. Darating pala na ako ay harap sa Panginoon. Kung ako ay harap sa Panginoon, paano ba ako harap sa Panginoon? Kasi itong barko pala ay darating sa akin. Ibig sabihin, itong kamatayan darating sa akin, itong paghuhukom darating sa akin, at ako ay dadalhin dito sa judgment ng Panginoon. Ngayon, habang ako ay andi dito sa kaharian na to, ano ba yung ginawa ko? I enjoy my life. I enjoy the properties. I enjoy the wealth. Kaya nung natapos na yung oras niya, siya ay bumalik muli sa kanyang pinanggalingan. Pero ito ang pangalawang hari. Natuklasan niya, meron palang paghuhukom. Meron palang kamatayan. Darating pala ako ay haharap sa Panginoon. Alam niya yung buhay niya ay hindi permanente. Alam niya yung buhay niya na hindi magpakailanman. Pero dahil sa puso niya na, may oras pa naman mamaya na lang. Tsaka na lang. Sa susunod na lang. Next time na lang. Nasanay din po ba kayo sa mga ganong salita? Next time na lang. Sa susunod na lang. May oras pa naman Itong hari, alam niya na darating yung araw na siya ay kukunin din ng barko. At siya ay papalisin dun sa kaharian na yon. Pero, dahil may oras pa naman, sige, first day ko pa naman ngayon Enjoy muna ako today. Nung lumipas na yung isang araw, 2 araw, ang saya naman may 1 linggo pa, may 1 buwan pa, sige, konting pahinga pa, sige, konting enjoy pa. He knew, he discovered, but he delayed. Naintindihan po ba natin? Alam niya na kung ano yung mangyayari sa susunod, pero may oras pa naman Nagkaroon sa puso niya ng oras Kaya nung dumating yung oras na siya ay kailangan ng kunin ng barko, siya ay sobrang nagsisisi. Dapat pala, nung una pa lang, ako ay naghanda na. But he just only realized when the time has come. Kaya nung dumating na yung barko, wala na siyang magagawa. Alam niya yung katotohanan, pero itong katotohanan niya to ay pinalipas niya. Sa totoo, sa buhay din natin, alam din po natin, yung oras natin dito sa Korea, hindi rin pang habang buhay. Yung buhay din natin ng kabataan, hindi rin pang habang buhay. Sister Nikki ba, forever single? Darating din yung araw na ikakasal din. Ikakasal din ba? Ikakasal din pala. Kung ganon, kailangan kong ihanda yung aking kasal. Matagal pa naman Wala pa naman akong jowa ngayon. Sige, ano mo na? Chicken mo na po ngayon, Pastor. Bukas na lang po ako mag-exercise. Hindi pang habang buhay, dalaga. Hindi pang habang buhay, estudyante. Yung oras pala ay lumilipas. Ako magiging 20s, ako magiging 30s. Pag ako naging 30s, malapit na mag-asawa. Pagka lumipas na ng 40s, magkakaroon ng anak, magkakaroon ng apo. Pagka 50s, pagka 60s, magiging lola na ako. Ano kaya mangyari sa akin? Pagka tumanda na ako, sigurado sasakit yung likod ko, yung tuhod ko, kailangan ko na magpahinga kung gano'n. Kailangan, pagka nagpapahinga ako, meron pa rin akong source of income. Ano kaya yung gagawin ko? Tapos pagka nag-17 na ako, ano kung kabaong kaya ang ihanda ko? Pagka 18 na ako, ano ba yung insurance na dapat ko kailangan? Kailangan ko na yung St. Peter, kailangan ko na yung ganito. Dapat dun sa dadalo ng funeral ko, meron nakahandang Skyflix pa rin dyan. Tapos meron pa rin mga dyan. Alam din natin. But we delayed most of the time.
May oras pa naman eh. May bukas pa naman eh. Sa susunod, meron pa naman ganito eh. We only know, but we delay. It means, alam lang natin, pero never nangyari sa ating buhay. Darating din pala yung araw na itong barko ay kukunin ako at ako ay dadalhin sa lugar ng hatol ng Panginoon. Now, etong pangatlong hari, siya ay nakapag-isip. You know, sabi po ng Proverbs, you go to ant and you will learn from them. Because during summer, they prepare food for the winter. Summer pa lang, pero sila ay naghahanda na para sa winter. A few days ago, I went to my wife province. Ano pa lang ngayon? June. Pero sila ay naghahanda para sa winter. Kasi malamig pagka winter, kailangan lagyan ng ganito, kailangan lagyan ng ganito. When we go to ant, yung mga langgamay, naghahanda ng pagkain, ngayong summer, hindi para sa summer. Sila ay naghahanda ng food for the winter. You go to ant and learn from them. Langgam lang yan eh. Ano bang matututunan ko dyan? Pero sabi ng Panginoon, kayo ay pumunta sa langgam at kayo ay pwedeng matutunang wisdom from them. Because they prepare food ahead of time. Why? They know, darating araw na, darating yung taglamig. Pagka dumating yung taglamig, sigurado, walang pagkain. Kung walang pagkain, sigurado, mamamatay. Darating pala yung araw na yon. The person who knows that the day will come, they will prepare from now on. There is no any excuses. Kasi may oras pa naman, kasi may bukas pa naman, kasi may next time pa naman. Those who know that this day will come in my life, then from today, from now, they will change their heart and they will prepare for their future. Amen? Itong pangatlong hari, basahin po natin sa Mateo chapter 6 mula verse 19. Kung meron po kayong mga Biblia, tingnan po natin. Pero kung wala, ay tingnan po natin dito sa ating Biblia, sa screen. Huwag kayong magtipon ng mga kayamanan sa lupa, na dito'y sumisira ang tanga at ang kalawang. At dito'y nanghuhukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Next. Kundi magtipon kayo ng mga kayamanan sa langit, na do'y hindi sumisira kahit ang tanga, kahit ang kalawang, at do'y hindi nangahuhukay at hindi nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Verse 21, sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, doon ang inyong puso. Kung nasaan daw yung inyong kayamanan, ando doon daw yung puso eh. Nasaan yung mga pera ninyo ngayon? Nasa bulsa po ninyo? Nasa bangko po ninyo? Nasa lupa ba ninyo? Nasaan ba naka-invest yung pera ninyo? Ando doon daw yung puso eh. Doon daw umiikot yung isip natin eh. Kung nasaan yung kayamanan. Kung nasaan yung pera. But you know, the one who discover ang tunay na kayamanan ay wala dito sa mundo kundi nasaan? Nasa kaharian ng Panginoon. Kung ano yung puso nila ay wala dito sa mundo eh. Nasaan? Ano doon sa kaharian ng Diyos. Kung nasaan ang puso, ano doon ang kayamanan? Mali. Kung nasaan ang kayamanan, ano doon ang puso? Now, it is on us how we see what is wealth. Nasa atin kung ano yung paningin natin sa kayamanan. Kasi iba-iba yung tingin ng mga tao pagdating sa kayamanan. Pwedeng sabihin, ang kayamanan, pagka marami kang lupa, pagka marami kang building, pagka meron kang investment. Pero kung sa'yo, kung ang kayamanan ay, yung kayamanan ay yung mga bagay na hindi nga nangangalawang, hindi nagnanakaw, hindi nawawala, kundi ito daw ay permanente. Saan yun? Doon sa Panginoon. Doon sa kaharian ng Panginoon. Kung ganun, katulad ng itong hari, alam niya na, darating na araw ako ay
Mawawala pala dito sa lugar na ito. Kung ganon, yung pagiging hari ko ay minsan lang. Kaya habang siya ay hari, he did not enjoy his life. He did not spend his life with food, with enjoyment, but rather, he spent the whole time spending and investing para sa kanyang future. Yung mga ka-EPS po natin, tama ba kuya? Kasi yung mga EPS po natin, karamihan, merong mga nag-iipon, merong iba yung luho yung ipon. Ako, 3 years lang yung contract ko dito eh. Pagka natapos yung contract ko, for sure, kailangan kong umuwi ng Pilipinas. Pagka umuwi ako ng Pilipinas, alam ko walang magandang trabaho sa Pilipinas. Kaya habang nasa Korea ako, dapat pagbutihin ko Pero syempre, pagkatapos ng trabaho, kapagod naman, konting relax muna ako Pahinga muna ako Minsan, merong darating na mga kaibigan. Minsan, merong mga darating na mga, invitation. Minsan, merong mga celebration. Minsan, merong mga outings. Habang lumilipas yung oras, 1 taon lumipas na pala. Nasaan kaya yung naipon ko? Yung mga tao na hindi nakakapag-ipon para sa kanilang future, yung mga tao na katulad ng unang hari, pangalawang hari, they know, but they delayed. Pero itong pangatlong hari, mula sa unang araw, ikaw, kailangan mong, Sa Korean ay, 정신 차려. Do you know that word? 정신 차려. Ano ba ang exact, translation in English or Tagalog? Ikaw ay matauhan. Yun ang sa tingin ko lang yung translation. 정신 차려. Ikaw, dapat gumising ka nga. Kumbaga, di ba, pagka yung tao ay wala sa sarili niya, ikaw gumising ka nga. Kailan ba pwedeng matauhan? When this person knows, yung buhay ko sa Korea ay minsan lang pala. Darating naman ako sa normal na buhay ko. Pagka pumunta ako sa Pilipinas, ano ba yung magiging buhay ko doon? Normal life again. Pero ang hirap ng buhay sa Pilipinas. Kung ganon, dapat habang andito ako, kailangan pala pinag-iipunan ko, pinaghahandaan ko. Kung ganon, para makapag-survive ng mabuti sa Korea, I must learn Korean language. I must study Korean language. I must speak Korean language. Tama ba yan? Pero meron po mga tao, kahit 3 taon na lumipas, 한국말 몰라요. 참바입니다. Pero merong mga ibang tao, kahit 1 taon lang, napakagaling mag-Korean. Paano ka natuto ng 아니에요, 괜찮아요, 감사합니다. Yung pangatlong hari ay, siya ay natuklasan niya ang kayamanan ay hindi pala dito sa mundo na ito ay, kundi ang kayamanan pala ay nasa kaharian ng Panginoon. Dahil natuklasan niya ang kayamanan ay sa kaharian ng Diyos. Ang kanyang paghahanda ay hindi dito sa mundo eh. Ang kanyang paghahanda ay doon sa kaharian ng Diyos. Kung ganon, para ako ay makatanggap ng gantimpala sa Panginoon, kayamanan sa Panginoon, ano ba yung iniutos ng Panginoon sa atin? Go and make disciples in all nations. It means God wants us to be a witness in spreading this gospel. Gusto pala akong gamitin ng Panginoon. God wants to use me for His glory, but a lot of us, we want to spend our time instead of spending time for the glory of God, but many of us, we are spending our time for our own benefit, for our own purposes. But what God wants from us, what He wants is, He wants to use our time. He wants to use ourself in working in the gospel of God. Amen po ba? Basahin po natin isa pa pong bersikulo sa Colossians chapter 3 mula verse 1. Kung kayo nga'y muling binuhay. Colossians chapter 3. Kung kayo nga'y muling binuhay, nakalakip ni Kristo,
ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Verse 2, ilagak ninyo ang inyong mga pag-iisip sa mga bagay na mga nasa itaas, huwag sa mga bagay na mga nasa ibabaw ng lupa. Sa verse 1, balikan po natin. Kung kayo ay muling minuhay na kalikip ni Kristo, it means you were once dead in Christ, with Christ, and rise again, and born again with Christ. Kung kasama niyo si Kristo, huwag ninyong ilagay ang mga bagay. Huwag niyong hanapin ang mga bagay dito sa ibabaw, kundi sana nga itaas. Amen? Many times, we find our happiness, we find our joy in this world. Pero sabi ng Panginoon, you will never find joy in this world. You will never fulfill your heart in this world. Bakit? Ang kasiyahan, ang kagalakan ay iniligay ng Panginoon sa kaharian ng Diyos. That's why the thing that can fulfill my heart is not in these earthly things, but it is in the Word of God that can fulfill our heart. Amen? Kung ako ay, ano ba yung tawag dito? Ano pa yung mga tawag sa kumakain na mga ano lang, gulay lang? Vegetarian. Yung mga kumakain na mga ano lang, mga meat lang. Carnivore. Ano mga tawag doon? Pero yung mga kumakain ng gulay ay vegetarian. Tama po ba? Kung ganon, halimbawa, siya ay vegetarian, tara, kain ka dito sa amin, mag-samgyupsal tayo. Matutuwa ba siya o hindi? Bakit? Kasi siya ay vegetarian eh. Naiintindihan po ba ninyo? Sa taong vegetarian, kahit daming samgyupsal, kahit daming chicken joy, kahit napakasarap, sa tingin natin, that food will never fulfill his stomach. Amen? Why? Kasi siya ay vegetarian eh. Tayo mga tao na kalakip ni Kristo, na binuhay kasama ni Kristo, sa atin ay we will never find the happiness and joy in this world. Why? Because we are in Christ. And those who are in Christ, the happiness and joy is in Christ, in the Word of God. That's why sabi ng Panginoon, man shall not live by bread alone, but by every word that comes out in the Word of God. Amen? Pero yung mga tayo ay hindi pa natin na-realize. We only know, but we delay. Nasa ang level po ba tayo? Basahin po natin isang bersikulo sa Acts chapter 24. Mula 25, basahin po natin. Nahanap na po. 24. 25. Mula 24, 25. At samantalang siya'y nagsalaysay tungkol sa katuwiran at sa sariling pagpipigil at sa paghuhukom na darating ay nangilabot si Felix at sumagot, ngayoy humayo ka at pagkaroon ko ng kaukulang panahon ay ipapatawag kita. Kailan daw tatawagin? Kailan daw tatawagin? Kaukulang panahon. In English, medyo mahirap po yung Tagalog. Convenient season. Ibig sabihin, ngayon, medyo busy pa ako eh. Medyo marami pa akong ginagawa eh. Wala pa akong oras para dyan. Si Apostol Pablo ay inaayaya niya para sa paghahayo-hayo. Tara, hayo-hayo tayo. Hindi pa ngayon. Sa susunod na lang. May ginagawa pa ako ngayon eh. Alam niya, he knows that this is the purpose of his life, but he delayed. Alam din natin, yung buhay ko ay hindi permanente dito sa mundo na to, pero
he delayed. Katulad ni Felix, tara, sabi ni Pablo, pero, sige, tawagin mo na lang ako pagka merong oras na. Medyo busy pa ako ngayon eh. Tara, meron po tayong activity ngayon. Tara, meron po tayong event ngayon. Pero kahit itong salita ay narinig niya, ito ay hindi kumikilos sa kanyang puso. Bakit? Itong salita ay hindi naging kapangyarihan sa kanya hindi dahil sa iyong salita ay walang kapangyarihan. Kundi dahil itong salita ay hindi niya makita yung halaga ng salita sa kanya ngayon. God is speaking. God wants to let us realize, hindi yan ang direksyon ng dapat na tinatakbo ng ating buhay. Kailangan na natin maghanda ngayon. Pagod pa ako ngayon. Pahinga muna ako ngayon. Medyo busy pa ako ngayon. Konting oras pa. Konting pahinga pa. Konting ano. Hindi. You must prepare now. You must come with me now. Pero habang delayed, hindi ko na malayan yung oras pala ay nako. 30 years old na pala ako. 40 years old na pala ako. 50 years old na pala ako. Dapat nung panahon na yon, nung narinig ko yung salita na yon, dapat doon pa lang ako ay naghintay. Alam niyo, when I was 19 for the first time, I devoted my life to Christ. That moment, I know, the most precious thing that we can have in this world is spending time, not for myself, but spending time for the glory of God. Kasi yun ang pinakamapagpalang buhay dito sa ating buhay. Why? Darating ang araw na tayo ay papalisin dito sa lugar na ito eh. Papalisin dito sa mundong ito eh. Papalisin saan? Papalisin sa mundong ito at tayo ay harap sa Panginoon. Ganon, sa harapan ng Panginoon. Ano ba yung bagay na pwede kong ipakita sa Kanya? Panginoon, yung oras ko na ito ay nagamit ko para sa kaluluhatian ng Diyos. Nagamit ko po para sa ipapangaral ng salita ng Diyos. Ganon. The more we live for the life of Christ, doon sa Kanya ay merong gantimpalay. Amen? Ngayon, sa akin ay walang gantimpala. Pero itong hari, doon natapos na yung kanyang termino, nung siya ay pumunta doon sa kanyang island, ito pala yung building na tinayo ko ha. Ito pala yung lugar na ano ko ha. Di ba nung mga nakaraang araw, meron po tayong kaibigan galing sa Pilipinas, si Kuya Don, kung naalala ninyo. Kasi itong mga binibenta niya mga building ay pre-sale. Ibig sabihin po ng pre-sale ay wala pa ngayon. Ibig sabihin, ginagawa pa lang. Pero pagkatas ng 5 years, 10 years, mabubuo na siya. Pero ngayon pa lang, maghuhulog-hulog ka na. Naintindihan po ninyo? So pagkatapos na yung 5 years or 10 years, pag uwi mo, bagong-bago siya ngayon. Pero nabayaran mo na siya 10 years ago. Pero 10 years ago, wala pa nung building na yon. Ayun po yung ginagawa niya ngayon eh. Ito ay pinakamagandang halimbawa para maintindihan po natin yung buhay na inihanda ng Panginoon sa atin. Balikan po natin yung Colossians chapter 3 verse 1. Huwag daw natin ihanda at hanapin yung mga nasa ibabaw, kundi nasa itaas na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Doon tayo mag-invest. Doon tayo magbigay ng oras. Doon tayo maghanda ng ating kayamanan. Nasaan daw yung kayamanan? Nasa karya ng Diyos. Kung nasaan ang kayamanan, ando doon daw yung puso eh. Kaya tignan niyo po sa isang araw, you look at to your timetable. You look at to yourself, saan ba pinakamaraming oras ko pinapalipas? Sa kain ba? Sa tulog ba? Saan ba? Kasi, kung saan yung pinakamahalaga, doon kayo mag-invest eh. Kunyari sa health. Kailangan ko mag-exercise. You know, every day. Pinaka-best na exercise is lakad eh. Kaya alam ninyo, morning service, 5:30 a.m. We depart here, 5 a.m. Una, sobrang nakakatamad kasi sino bang gustong gumising ng maaga? Wala, di ba? Pero kailangan namin mag-join ng morning devotion eh. Sige, paano ba ito magiging sulit? Nag-morning devotion ka na, nakapag-exercise ka pa. Ano pinakamaganda? When we go to church, we walk almost 2 kilometers. Ang layo, di ba? Mga 20 to 25 hours. 20 to 25 minutes.
Pero pagka nilakad mo, na-exercise o hindi? Pagdating sa church, nawala na yung antok. Makikinig ka na ng sermon, magbabasa ka na ng Biblia. Tapos na eh. Siyempre, uwi ka na naman. Nakakatama na naman. Kailangan mo mag-exercise. Lakad na naman. Umaga pa lang, nakapag-exercise na. Kung ganun yung iisipin, maganda o hindi? Maganda eh. Pero kung iisipin, morning message na naman, nakakatamad naman, pupunta na naman sa church. Kung ganun, sobrang nakakapagod. But if you know the value of health, kasi alam niyo ako po ay sa international age. Ngayon ko lang nalaman, I'm still 28 years old. Sobrang bata pala, pero yung tuhod ko ngayon, sumasakit na. Kasi, after ko pong ikinasal, tumaba po ako ng 10 kilos. Kaya nung nakita ko yung mga old pictures, magkasama kami ni Nikki na tumaba. Kung makita nyo yung itsura ni Nikki dati, talagang hindi nyo mamamukhaan. Oh. Pero, dahil ngayon bumigat na yung katawan, kasi every morning, nagsasakar po kami. Kaya konting, misbalance. Sobrang malaki yung risk na aksidente. Tapos, pagka tumataba, mas inaantok. Tama yan? Inaantok ba minsan? Kasi mataba eh. Kaya inaantok. Ako rin, sobrang inaantok. But if you know, kailangan ko palang, kaya everyday merong vitamins. Nagba-vitamin po ba kayo? Ako, dami kong vitamin na inintik, dapat mag-vitamin din po kayo. Kung wala po kayong vitamin, bibigyan po namin kayo. Hindi natin maramdaman, pero pagka lumipas na yung oras, sumasakit yung ganito, di ba? Tapos di ba, nagkaalagnan, nagkakatrakaso, sabi daw ni Sister Ruth. Sa loob ng isang linggo, mas marami pa yung oras na may sakit kesa sa walang sakit. Kung ganon, sobrang kawawa naman yung oras ng kabataan, tama ba? Dapat tayo ay malusog eh. Dapat tayo ay malakas eh. Kaya health is wealth. Kaya yung mga tao na marunong mag-invest sa health, nag-exercise, doon natin pinapalipas yung oras. Pero yung mga tao na iniisip nila yung wealth is wealth. Kung ganon, pagka dumating yung pera, yung araw ng sahod, saan ko ba ito ilalagay? Oh, araw ng sahod, tara kape tayo, tara kain tayo. Yung mga ganito ay, pagka lumipas na yung oras, wala nang ipon. Kaya, pagka araw ng sahod, saan ko ba ito i-invest? Invest ko dito, invest ko dito. Ito para sa pagkain, ito para sa daily life, ito para sa rent, ito para sa ganito, ito para sa church, ito para sa school, ito para sa sarili. Naintindihan nyo? Yung mga iniisip na, ang kayamanan ko naman ay, nasaan? Nasa skincare ko, kung ganon. Ano bang skincare na maganda? Yung mga iniisip na kalusugan ay yung kayamanan ay, nasa pagkain kung ganon. Ano ba yung mga healthy food? From now on, di na ako kakain ng mamantika. From now on, di na ako kakain ng maalat. Hindi na ako kakain ng matamis. Kung ganon, wala na kayong makakain eh. Kaya paano ba yung maging healthy? Kung nasan yung kayamanan, ando dun daw yung puso eh. Nasaan ba yung kayamanan natin? Yung kayamanan natin ay, wala dito sa mundong ito eh. Amen? Yung kayamanan natin ay, nasa kaharian ng Diyos. Kaya wag po natin hanapin dito sa mundong ito. Hanapin natin kung saan yung kinaroroonan ng Panginoon, kinaroroonan ni Kristo, at doon, when the time has come, we can enjoy forever. Yung buhay natin dito sa mundong ito ay minsan lang. Amen? Kaya habang tayo ay andin dito sa mundo, wag po natin palipasin yung oras po natin, hanapin yung mga bagay na gusto natin dito sa mundo na ito. Hanapin natin yung ating kayamanan sa kaharian ng Diyos. That's the purpose why we are having this Kabayan Filipino Center. To serve the Filipino? To serve the kababayan? No. There is a better reason for that. To serve the Lord, that many of Filipino and kababayan may discover and see the heart of God for them. Ano ba yung puso ng Panginoon para sa kanila? Yung inihanda ng Diyos para sa kanila ay walang iba kundi yung dakilang kaligtasan ng
Diyos. Lahat tayo ay ginawang matuwid ng Panginoon. Sa pamamagitan ng anak ng Diyos na si Hesus Kristo, binayaran lahat ng ating mga kasalanan at tayo ay ginawang matuwid. Yun ang pinakadakilang regalo ng Diyos. Kung natuklasan natin ito, the more we discover the heart of God, the more we discover the love of God, the more we fall in love with the heart of the Lord. The more we want to spend time with Him, the more we want to serve Him, the more we want to preach the gospel, the more we want to be used by the works of God. May we all discover this value. Etong kayamanan ay wala pala sa aking busa, ay wala pala dito sa mundo, kundi ito ay nasa kaharian ng Diyos. Amen.